And Mr. President, to add, sabi ko kanina, may lumabas na restraining order coming from the RTC branch of Davao City. But now, as we speak, per KOJC people, PNP officials won't recognize the temporary protection order issued today by RTC Branch 15 of Davao City. So ganito na palang utak ng ating kapulisan ngayon. May order na ang korte na ibakit nila yung lugar, ayaw sumunod. So, ano na nangyari sa bansa natin, Mr. President? So siguro, ganito na pala ang pag-iisip natin kapulisan, ayaw sumunod ng korte. do we have... Kasi, di ba? Ito nga pong maganda dyan mga kababayan Yung sinasabi ni Hulitz, hulihin ng mga yan. Alam nyo, ito mo sinasabi ko kanina, dapat nagbababa ng rebellion sa mga taong mga yan. Alam nyo, kahapon, ito mga guys, tinext ko kahapon si Secretary Remulla. Ang sabi ko nga sa kanya, Secretary, naalala ko po si dating DOJ Secretary Raul Gonzales. Sabi ko kay Secretary Remulla. Wala naman siya pang reply. Sabi ko, naalala ko po nung term ni Secretary Raul Gonzales, nung mga panahon ni GMA, na kung saan may mga nag-attempt, nakabilaan, napabagsakin na si Gloria Arroyo. Kabilaan na kilos protesta, lalo na kung natatandaan niyo po si dating Senator Miriam Defensor Santiago, na nagbanta pa na lusubin na ang Malacanang, kung naalala ninyo. At naalala niyo, sinabi ni dating Senator Miriam Defensor na babarilin niya kung sino man ang aresto sa kanya dahil sa mga sinabi niya. Subukan lang siya arestuhin. Di ba binabaan niyo ng rebellion case nung panahon ni Raul Gonzales? Pati si dating Vice President Pisto Ginggona, binaba ng rebellion. Di ba? Alam niyo kung bakit? Yung nasabi ko kay Secretary, Sir, bakit hindi niyo na lang babaan ng rebellion ang mga leader ng KOJC? Bakit hindi niyo babaan ng mga kaso yan, ng masampulan ang mga yan? Yan ang sinabi ko kay Secretary Remulla kahapon sa text ko. Yan ang sinabi ko sa kanya. The best kung kasuhan ng rebellion. Kasi alam niyo mga kaibigan, balik po ako sa sinabi ko kanina. Yung mga nangyayari po dyan na maliit lang naman yan nakaguluhan dyan sa Davao. 100% mga kababayan, pabor na pabor yan sa mga Duterte. Pabor na pabor sa kanila ang mga nangyayari yan. Kasi ini-expect nila ang makikinabang ng mga yan si Vice President Sara ang makikinabang. Yan ang nakikita ko po, mga kababayan. Yan ang basa ko dyan. Pabor sa mga Duterte yan. Pabor. Pwede nilang pakiusapan, maging makayapa. Hindi naman kayo ang pakay si Kibuloy. Kasi, una-una pinapatawag na ng Kongreso si dating Pangulong Duterte. Yan ang gusto nilang mangyari na pag nag-people power at maagaw nila ang pwesto kay Pangulong Marcos, wala nang mangyayaring pagpapatawag sa Kongreso. Yun ang ayaw. Ay, walang galang na po kahapon, natawa ako kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam mo, boss, sir, malaki pong respeto ko po sa iyo, Senator. Malaki pong respeto ko sa iyo, Senator Senator Ronald Bato de la Rosa. Ako po, sabi ko nga, lahat ng inilapit ko sa iyo ng mga pasyente, na-actionan nyo po. Humihingi ako sa iyo dati ng mga school supply, nabibigyan nyo po ako, na pinamimigay ko din. Pero nung mga past activity nyo sa Senado, na lantaran nagagamit ang inyong komite as chairman po. At yung mga pinapalutang ninyong mga testigo ko noon laban sa administrasyon, na sila Jonathan Morales, na mga palsipikadong gawa-gawang kwento. Tapos kahapon, lumutang kayo dyan. Para saan?
Ano po saan? Yung paglutang nyo sa Davao, na kung saan ginagawa, parang kayo, Senator, trabaho mo magpatawag sa Senado, trabaho mo mag-imbestiga or para gumawa ng aid of legislation. Trabaho mo yan. Hindi mo trabaho ang pumunta doon para gumawa ng eksena na para bang ang datingan. Parang ang datingan lang po, Senator Bato, na nagpapadrino po kayo. Ikibuloy. Ang pangit po nun. Ang pangit po nun. Ang pangit ng dating, Senator. Sana, boss, ako po yung respeto ko po sa inyo, paggalang, sana manatili po yun. Kilala ko po kayo na makapulis kayo. Kilala ko po kayo na mabuting kaibigan. Kilala ko po kayo, Senator Bato. Pero, hindi pa malayo dumating sa isipan ko, kaya po kayo naggaganyan. Dahil marunong po kayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong talagang tumutulong sa inyo. Granted yun. Alam ko po yan, marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Pero sa pagkakataon na to, Senator Bato, bigyan natin ng puwang ang mga biktima ni Kibuloy. Kung anong ginawa po ninyo, Senator Bato, doon sa committee hearing nung mga nakaraan, doon sa isang pastor kuno, nasangkot din sa mga pangahalay, sana ganun din ang gawin ninyo, Senator Bato, ni Kibuloy. Yung matabang lalaki, nakalimutan ko pangalan, kung matandaan ninyo, yung ano lang, na inaresto rin, na kung saan may mga namatay na kabataan doon na hindi na rin na iuwi ng mga pamilya. Ang tapang ni Senator Bato doon. Sana ganun din kayo katapang dito sa kasong ito, ni Kibuloy. Ang gusto lang ng mga biktima dito, katarungan. Alam namin, hindi pa nahatulan si Kibuloy. Hindi pa napapatunayan na talagang ginawa niya yan. Hindi pa napapatunayan, hindi pa naman siya hatulan dito. Paano uusad ang kaso kung nagtatago yan? Subukan niyo, Senator Bato. Ako po, hindi po ako naniniwala, Senator Bato, na wala pa kayong communication kay Kibuloy. Hindi po ako naniniwala na kahit papakano na walang respeto sa si Kibuloy. Hindi ako naniniwala na hindi kayo nagkaka-text yan or nagkakaanuhan. Sana gumawa kayo ng paraan kung anong ginawa nyo doon sa isang pastor na inakusahan din. Ganon din ang gawin ninyo kay Kibuloy. Ganon din ang ipakita ninyo, Senator. Ganon ang gawin ninyo. Kung talagang si kayo ba ay senador ng sambayan ng Pilipino, kung kayo ba ay talagang senador ng bawat mamamayang Pilipino, nang hindi ng iilan lamang na tao sa bansang ito. Kung pangit ng ganon, Senator, lulutang ka doon, para saan? Hindi mo trabaho yan, boss. Hindi niyo po trabaho yan. Hindi niyo po trabaho. Ang trabaho niyo, ang gumawa. Tapos kahapon sasabihin niyo, magpapatawag na naman sa Senado. Para saan? Mag-aksaya na naman ng oras? Tama ang ginawa ni General Torre. Yung pagkubkub doon. Base. Sabi nga ni General Torre, di ba sa abogado ng QGC, hindi ito ang tamang panahon para magdiskusyon tayo at magdebate. Tama ang sinabi ni General Torre. Kasi kung magdidebate kayo doon sa isang lugar, doon sa abogado ni Kibuloy na si Atty. Carion ba yun? Torion? Wala tayong nakasahan doon na sasabihin na negative kay Kibuloy. Siyempre, hinar niya ang abogado niya yan eh. Ang trabaho puro pagdidepensa. Puro pagdidepensa kay Kibuloy. Pato sasabihin ng puro in favor lahat kay Kibuloy. Di ba? Senator Bato, gusto ko pong makita sa isata sa kasayo yung anong tapang mo doon sa isang pastor na pinakulong po ninyo sa committee hearing na yan, doon sa isang pastor na kinuha nyo rin sa Mindanao, ganun din po ang gawin po ninyo. Kibuloy. Yun ang gusto namin. Yun ang gusto namin. Hindi po pinag-uusapan dito, Senator. Mas marami po ang sumuporta sa inyo nung panahon ng eleksyon
dahil umaasa na may magagawa ka. Pero sa ginagawa niyo pong yan, Senator, masakit mang sabihin, Senator Bato, ngayon eleksyon, huwag na lang po kayong tumakbo at Senator. Sayang ang oras nyo. Sayang ang perang gagastusin nyo sa pagtakbo nyo. Ako po, sir, hindi pa po naaalis ang respeto ko po sa iyo. Dahil ikaw, wala ka pong ipinakita sa akin na hindi maganda, Senator. Nung hindi ka pa PNP chief, pinuntahan kita sa quarters mo, napaka-humble mo dun. Doon ako bumilib sa iyo. Napaka-simple mong tao. Pero sa pangyayari pong ito, dati po kayong pulis, sir. Siguro namang nagkaroon din ng pagkakataon kung ano pong ginagawa ni General Torre ngayon ay nagawa nyo rin po yan nung kapanahunan ninyo. Dahil sa alang-alang sa tawag ng tungkulin, sana wag nyo pong tanggalin yung dati nyong ginagawa. Huwag nyo pong tanggalin. Ha? Sana ibalik nyo po yung dating Senator Ronald Bato de la Rosa na may respeto sa sambayan ng Pilipino. May respeto sa mga taong biktima ng pangahalay ng kaibigan nyo. Sana, ganun. Iba ka, Senator Bato, kay si Robin Padilla. Mas malawak ang utak nyo po, Senator Bato. Tandaan nyo po, huwag kayong matakot dyan. Yung utang na loob, babayaan nyo na muna yan. Mas may utang na loob ka sa sambayan ng Pilipino. Hindi sa ilan-ilan tao lamang. Yun ang gawin nyo, Senator. Magsilbi ka sa sambayan ng Pilipino na naglukluk po sa inyo. Hindi kung ano-ano lang. Meron bang ginawa, sir? Hindi pa ka nag-imbestiga. Mag-imbestiga pa ako nila. Ipatawag ko pa sa Senado kasi mahirap din kung basihan ko lang yung anong narinig ko dito, anong narinig ko doon. Baka mamaya, sabi daw, 5 ang namatay. Ngayon pala, isa lang. Pero ilan ang mandakuyapan daw na ilan yung 4, 5. So magkakaroon ng ulit ng hearing, sir, regarding this one? Yes, nagkakaroon ng hearing. Senate, pag-ato ni mo din to facilitate the negotiation between the police and Kasi QGC? in-interview kasi ako kanina, tapos sinabihan ako na yung mga miyembro doon ng QGC bawal lumabas, bawal pumasok dito sa kanilang property. So that's my very concern. Bakit ganon? Kasi property nila ito eh. Hindi man ito pagmamayari ng gobyerno. Pwede mo silang bawalan na pumasok at lumabas. Dapat nasa konstitusyon natin yan, yung freedom of abode, di ba? Freedom of movement. Kailangan makabote. So may violation doon, Sen? May violation? Ha? May violation doon? Ito klaro sa konstitusyon, hindi mo pagbawalan yung tao sa kanyang movement, lalong-lalo na kung kanyang property yan. Di ba? Pero sa yung pagsinutugan, About, sir, inside? What did you talk? Ano na pag-usapan, sir? Wala na pag-usapan namin doon is that I am advising both parties. General Torre, Atty. Torion on the other side, at saka si Ma'am, yung head nila dito sa QGC, mabuti nag-usap sila. At sabi ko, you continue your communication. Importante, mag-usap kayo, huwag yung putulin yung communication nyo para meron kayong meeting of the minds palagi, hindi yung walang komunikasyon. So I hope magandang development yan, nag-uusap sila. But they will not pull out, sir. Sabi ni General Torre, meron lang daw sila sinusundan pa ng mga heartbeat na may dalas ng equipment na mag-determine ng heartbeat kung pinakamalala up to 20 meters daw sa below the surface. May namumonitor pa sila. Di sabi ko, sige, tapusin na ninyo para matapos na ito. Senator, may advice ka, Hindi sir, ka na na stay here forever. pero as we speak, ongoing pa negotiation nila ni Wala naman, nagkaintindihan naman sila na nagkaintindihan, meaning mag-pull out na ng... Hindi, nagkaintindihan na tuloy yung kung saan yung hinahanap nila na mayroong heartbeat. So, gagawin na ngayon yan, to be transparent, and advise them na kailangan both parties kasama, represented doon sa searching group na pupunta. Sir, advising Pastor Kibuloy to surrender as a senator po. Yes, kasi meron naman warrant talaga galing sa korte. We cannot hide forever. So, at saka kawawa rin ito mga tao natin dito na nagsasakribisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yung lang naman sa akin. Kung ayaw niya
wala tayong magawa. Sir, walang It's his intervention. call. Sa akin lang, kung pwede. Tinanong mo ako kung pwede, mas maganda sana. Sir, walang intervention yung committee ninyo sa nangyari ngayon, sir? Are you waiting Meron for nga the investigation. Meron nga papatuloy ko nga yung hearing. Balik ko sa Manila, patawag ko yung hearing. Kailan po? Wala pa akong data kasi tinan ko pa yung secretariat ko kung saan ang available na room, yung availability. Sir, pero ano expected outcome ng investigation this time, sir? Yun na lang, in aid of legislation. In aid of Yan legislation. naman, tingnan natin yung anong mga batas na dapat natin ayusin para hindi maulit yung ganito. Sinabing So you see this- limitation of service of warrant of arrest, dapat merong limitasyon kung hanggang saan. Kung execution of search warrant, dapat meron man yan, pero klaruhin natin ang gusto. Kasi, Senator, after... mo naman yung mga LGC member si Pastor Kibuloy. yes, supportado ko sila. Ang mga kababayan ko yan, yung mga kadamo yan. Kung nasasaktan sila, nasasaktan din ako. Sir, 3 months Diba? daw po sila dito nagsistay. Sabi sa akin. Ewan ko lang, kung 3 Dala na months. silang lutuan, sir. Dahil silang lutuan. So, tanungin natin kung kasama ba yan sa warrant o para sa dala-dala nila. Kasi very questionable na action yan kung you will stay here for 30 days unwelcome. Sir, after the service of warrant, dapat withdraw na sila. Hindi na pwedeng, hindi kasama sa court order na i-occupy nila itong area. Hindi kasama sa court order na i-control nila itong area, na hawakan nila. Ano yan, Marcelo? Na yung property, private property, kung saan mo na lang kukunin. Sir, does this look like SOP of the PNP? What's happening right now? The standard If I am the chief PNP, this will not happen. I will make sure that the police operational procedure is followed. Senator, natapos na kasi yung search nila kanina pa. Bakit babalikan pa? Meron daw silang na-monitor pa na heartbeat. Heartbeat. Sabi nila heartbeat na ma-determine kita sa ilalim ng lupa. So hanapin na yung heartbeat na yan. So, puntahan nila kung saan yung heartbeat. Baka heartbeat ng palaka yung doon sa ilalim ng lupa. Heartbeat na. Sir, after 13 hours na operation, wala pa rin. Masasabi ba natin na pakyas kung sa Bisaya pa, Senator? Ako wala na huli, pakyas. Kung wala na huli, pakyas. This is also a failure of intelligence po, sir. Hindi actually ang intelligence mo kung hindi mo nahuli yung target mo. Di ba? So, failure. Thank you, sir. Salamat ha? Salamat. Hindi nyo po trabaho. Ako sa akin, sa personal ko po, mali pong ginawa nyo kahapon yung pagpunta po dyan. Mabuti na lang at salamat kay General Torre at hindi siya nagpadala sa iyo. Ikaw naman po nagkasabi, kaibigan mo si Torre, kilala mo si General Torre. Salamat kay General Torre at hindi siya nagpadala sa pagpunta mo. Ha? Ha? Salamat! Sana ang gawin ng DOJ, yung sinabi ko nga kanina, na tinext ko si Secretary Remulla, na bakit hindi po babaan ng mga kaso mga KOG official? Lalo na yung mga lantaran, yung mga nagsasalita sa TV program, sa news, kanila ginagawa. Kung ano-ano mga masasakit na salita na hindi na dapat yan binabanggit. Kagaya ng alituntunin ng KBP, kapisanan ng mga broadcasting sa Pilipinas. Hindi ganyan ang alituntunin ng KBP. Hindi na yan matatawag na isang freedom of expression. Hindi na po yan eh. Pambabalahura lang sinasabi ninyo. Kaya ang dapat gawin ng gobyerno, alam ko dito gagawin ng gobyerno natin na magbaba ng tinatawag na rebellion o sedisyon sa mga putang inang yan na member ng ng KOJC. Bakit? Ba't yun po nasabi? Kasi may history po tayo na kung saan naging negative ang dating Pangulong Marcos sa pagbaba niya ng martial law. Di ba? Na kung saan baka sabihin na naman ng mga taga-miyembro ng KOJC, ayan na, nagbaba na ng martial law, nagbaba na ng tinatawag na rebellion, panghaharas na yan. Yan ang palalabasin nila para lalong maging negative. Kaya ako po, naniniwala ako hindi gagawin ng gobyerno yan. Pero dapat gawin nila para yung mga tao na yan ay matuto.
na hindi na sa tamang lugar ang pinagsasabi. Yung sasabi nilang, bangan! Pabagsakin, patayin ang Pangulo, barilin sa ulo. Di ba yun ang sinasabi ng mga KOJC ngayon? Kanina yung video sinabi nila na salita. Barilin ninyo si Pangulong Marcos sa ulo. Yung sinasabi ninyo sa video. Hindi ba nakakahiya? Naturingan kayong makadiyos. Naturingan kayong samahan ng mga makadiyos. Pero, asal demonyo. Nasaan ang dignidad ninyo? Samantalang yung pinagtatanggol ninyo, yung pinagtatanggol ninyo, isang kriminal na may kaso ng pangahalay. May kasong pagmumulistya sa mga kabataan dance na miyembro ninyo. Tapos yan ang ipagtatanggol ninyo? Putang ina ninyo, hindi lang ho kayo ang Pilipino. Anong pakialam namin kung napagpatayan kayo dyan sa gobyerno at kayong mga miyembro ng KOJC? Ang gusto lang namin dito, ilutang nyo si Kibuloy, tapos ang usapan, bigyan ng hustisya, bigyan ng katarungan yung taong mga nagrereklamo. At huwag nyong gamitin yung mga sinasabi nyong kabataan na nag-aaral dyan. Sana ang gawin ng DepEd Secretary ngayon, na si Secretary Angara, tanggalan muna ng lisensya yung KOJC o ng SHED or ng TESDA. Tanggalan muna yan. At sana, ang gawin sana ng gobyerno, huwag sanang iwan ang lugar na yan. Kubkubin ang lugar na yan. Yun ang pinaka-the best. Total, nagbaba na rin naman ng money laundering na nakapres ang yaman. Dapat i-press na rin ang lahat ng property mula sa KOJC. Wala nang papapasukin dyan ng mga miyembro at opisyal nila. Pati yung SMNI nila, studio dyan sa Makati, dapat kubkubin na rin yan. At sana, pati yung mga social media account ng KOJC na patuloy nagkakalat ng kung ano ng paninila sa gobyerno, sana ipa-shutdown na nila yan. Sana ipa-shutdown na. Nang masampulan ng mga putang ina na yan. Total, gulo ang gusto nila. Gulo ang hinahanap nila. Ibigay ng gobyerno sa tamang legal na paraan. Ayun o, kung kailangan ng ebidensya ng pangwawalang yan nila, yung pagpapatawag nila ng people power, ayan o, malaking isang sedisyon na yan, isang rebellion na yan, mga kababayan. Hindi na po tama yan. Hindi po matasabing overkill ang ginawa ng PNP. Nagpuprotekta ang ating kapulisan para sa kaligtasan ng mamamayan. Hindi po kaaway ang kapulisan. Kaya sa mga miyembro ng KOJC na mga tangat bobo, sana wag sanang dumating ang panahon ng mga mahal nyo sa buhay ng mga anak ninyo ay mapagtripan ng mga pastor ng KOJC. Wag sanang dumating sa ganung pantapanahon na ang isa sa mga mahal nyong anak ay makantot at mahalay. Kahit ako, nasasaktan din ako sa nangyayari na sa ating bansa. Sa ganyan, nagkakahati-hati tayo. Ang linaw ng sinasabi, mga kababayan, walang gobyerno na hindi nagmumula sa Diyos. Lahat ng pamamahalaan, lahat ng nanunungkulan ay galing sa Diyos. Kaya ako'y naniniwala, hindi papahintulutan ng ating dakilang Diyos na buhay ang gustong mangyari ng mga tarantado na mga KOJC na mapabagsak si Pangulong Marcos. Hindi ako naniniwala na pagpapahintulutan sila dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay malawak ang pangunawa. Mas gugustuhin namin ang isang kagaya ni Pangulong Marcos na hinahayaan niya na umusad ang batas. At yan ay atin dapat ipatupad. Yung mga taong pong galit na galit sa administrasyon na to, mga kaibigan, sabi ko nga nung mga dati, yan yung mga tao na walang pagmamahal sa ating bansa. Simple lang naman mga kababayan ang punot dulo ng kaguluhan na to. Dinaalala nyo, nung mga nakarambuan, pinapatawag si Kibuloy sa Senado, sa Kongreso. Di po ba? Pinapatawag siya para pagpaliwanagin, pag-explain
about sa mga aligasyon laban sa kanya. Ano ang sabi ni Kibuloy? Hindi ako haharap sa inyong mga patawag dahil hindi kayo korte, hindi kayo husgado, hindi kayo tamang forum. Anong sabi niya pa? Dalhin nyo sa korte at doon ako haharap. Ngayon mga kababayan, ginawa ng gobyerno ang panawagan ni Kibuloy na dalhin sa korte ang usapin na yan. Ngayon na naglabas na ang korte ng warrant, anong ginagawa ni Kibuloy? Nagtatago. Ha? Nagtatago at binubulag ang mga supporter, binubulag ang mga tagasunod, at ginagamit ang mga taong yan sa pang-personal na agenda. Isipin niyo po, mga taga-QGC, kayong mga pangkaraniwan na miyembro dyan, kayo ang humaharap sa ating kapulisan. Samantalang yung mga official ninyo, yung mga leader ninyo na mga katiwala ni Kibuloy, wala doon mismo sa hanay ng barikad. Dahil alam nila na mali sila, hinahayaan nila na ang mga tao ang humarap. Ganyang kagago ang inyong samahan. Kaya mga kababayan, mas marami tayo na sumusuporta sa gobyernong ito. Ipagdasal natin ang ating kapulisan, ipagdasal natin si General Torre, ipagdasal natin ang ating PNP chief na bigyan sila ng kalakasan, kalulunungan, at higit sa lahat, pusong may pagmamahal sa bayan na mga mamamayani sa kanila ang tamang desisyon at gabay. At nabigyan ng proteksyon si General Nicolas Torre laban sa mga taong gustong yariin siya. Alam niyo, napakadelikadong ginawa ni General Torre. May mga nag-aatim yan na yariin si General Torre. Sana wag sana mangyari yan. Siyempre po, nandiyan po ang grupo ni dating Pangulong Duterte na alam naman natin na mahilig magpayari ng tao. Mahilig magpapatay, sabi nga ng mga lumalabas sa balita. Sabi nga ng mga ibang matatandang DDS. Kaya mga kababayan, ipagdasal po natin. Sabi nga po sa Biblia, 1, 2, 3 ang nagsama-samang nananalangin. Aking diringgin, aking pinakikinggan, at aking ibinibigay. Pag ang panalangin ng 1, 2, 3 o higit sa 5 ay ayon sa makataong dasal, sa makataong panalangin at makatarungan na may panawagan, ay diringgin niya ng ating Diyos. Simple lang naman ang gusto natin mangyari, mga kababayan. Mabigyan ng katarungan ang mga ginawa ni Kibuloy. Kaya, mas sure tayo na tayo ang pakikinggan ng Diyos na lumika. Again, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas at higit po sa lahat, ipagdasal po natin ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos na siya po'y gabayan. Ipagdasal po natin ang ating DOJ Secretary Gilbert Trimulya na bigyan po siya ng katatagan para sa usapin na to. At naway dalangin ko, magbaba ng rebellion o sedisyon ang DOJ para po mapanagot ang mga putang ina ng mga taga-KOGC. Mabuhay po ang ating bansa, mabuhay ang ating kapulisan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagpapanood ngayong umaga. Pati nga po sa Senate session, pinagtatanggol nila si Kibuloy. Kinu-question itong si Senator Bato yung nangyari na paghahain ng warrant of arrest doon sa loob ng KOJC. Hayag na hayag naman, hindi din naman ito lihim sa publiko na ang KOJC at si Kibuloy ay isa. Hindi yan maililihim. Alam na alam natin yan. Sa halip na kanilang parangalan, palakpakan, suportahan si General Torre sa ginagawa po nitong pagtatrabaho para mahuli etong si Kibuloy. Kino-question pa nila. Kahit na yung sinasabing temporary protection order ng korte na ni-request nila July 1 pa at wala namang pinapahintong paghahain ng warrant of arrest,
sinasabi nitong mga taga KOJC na yun daw ay isang pagpapalayas sa mga kapulisan doon sa loob ng KOJC, kahit na hindi naman po iyon ang talagang ibig sabihin ng TPO. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Alam naman tsak yan ng mga senador, lalo na ng mga abogado, kung ano ibig sabihin ng TPO na yan. At lalo na nitong si Senator Bato de la Rosa. Alam niya yan, pulis siya dati, PNP chief pa. Alam niya na ito ay pwedeng ilapit ulit sa hukuman, tanungin, i-clarify, magkaroon ng motion for clarification, magkaroon ng apila. Pwede pong gawin yan. Bakit hindi po ito naisip o hindi po ito sinasabi ng ating senador na si Bato de la Rosa? Dahil po sa pagtatanggol kay Kibulok, nawawala po kung ano ang sinumpaan nitong mga senador na ito. Sa halip na ang protektahan ninyo ay ang mas nakararami, ang pinoprotektahan lamang nitong si Bato de la Rosa ay yung kakarampot na bilang nitong mga kulto na ito. Sa totoo lang, hindi po kayo maipapanalo ni Kibulok. Kahit tanungin po ninyo yan sa PSA o NSO, naglabas sila ng istatistika, hindi po umabot man lang ng 100,000 ang miyembro ng KOJC. Ang pinakamarami po rito na miyembro sa mga iba't ibang sekta ng relihiyon ay ito pong Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay nasa 3 million ang kanilang miyembro. Mapapansin nyo yan kahit saan ka pumunta ng mga lugar, bayan, probinsya, makikita mo meron silang tinatawag na lokal at meron po silang magandang simbahan. Bawat bayan yan meron. Hindi man lahat ng bayan, pero meron sa bawat probinsya, hindi mawawalan yan. Marami pong kapilya ang Iglesia ni Cristo. Kahit saan ka magpunta niyan, meron. Kahit nga sa amin, sa Bulacan, bawat barangay nga meron eh. Sa Santa Maria, sa Poblasyon, sa Guyong, dito din sa ang alam ko meron din diyan sa San Gabriel. Tapos meron din sa Malolos. Lalo sa Malolos, marami yan. Iba't ibang barangay meron. Yan ang katibayan na marami silang miyembro. Hindi katulad dito sa KOJC. Wala kang makikitang ganyan. Hindi mo sila makikitaan na merong mga magagarbong simbahan at marami ang umaattend sa kanilang mga prayer o kanilang mga oras ng dasal o misa. Kukunti po sumasamba dyan. Ngayon nga sa panawagan nga nila, people power sa EDSA. Kung 8 milyon talaga sila, syempre karamihan yan dapat nasa Maynila, nasa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 4A. Diba? Pero, nanawagan sila ng people power, may pumunta ba? Wala. Bakit walang pumunta? Kasi nga, kukunti lang talaga ang mga tao na naniniwala kay Kibulok. Ultimo mga miyembro nila hindi sasama sa people power. Bakit? Alam nila na ang ipagtatanggol doon ay ang manyakol nila na pastor. Diba? Hindi po na maitatanggi yan. Talagang alam naman ng taong bayan na ganyan po ang pinagtatanggol diyan, kriminal. Pugante. Kaya walang sumasama. So napakahina po ng bilang, napakakonti lang ng bilang nitong KOJC. Kaya sa mga senador na nagtatanggol kay Kibulok, huwag kayong umasang mananalo kayo dahil pinagtanggol nyo si Kibulok. Huwag kayong aasa na marami kayong makukuha ang boto. Dahil etong si Kibulok ay mapanlin lang. Hindi marami ang kanyang miyembro, napakakonti lang. Kaya ikaw, Senator Bato, Senator Amy, Senator Pimentel, etong si Robin at si Bongo, yung pong pagtatanggol ninyo kay Kibulok. Hahatakin lang kayo pababa niyan. Hindi na ulit kayo ipapanalo ng taong bayan. Dahil hindi ninyo kinakampihan ng taong bayan. Ang pinagtatanggol ninyo, kriminal.
Salamat po sa pagsama nyo dito sa vlog ni Kuya Nino, sa aking opinion dito. At sana po ay masuportahan nyo pa po ang aming mga vlog. Subscribe po kayo kay Kuya Nino Barsaga sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hanggang ngayon nandito pa rin po kayo nanonood, sana po ay malike ninyo itong ating video. Sana po makapag-comment kayo dyan sa baba kung ano po ang inyong opinion. At huwag niyong kakalimutan, mag-subscribe din sa akin. Salamat po, ingat po kayo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first!